Nagsisimula ang pelikula sa Afghanistan. Sa pamamagitan ng drone, nakitang tumanggap ng pag-atake ang mga puwersang militar ng Amerika sa loob ng tangke na nauwi sa pagpatay sa kanila. Pagkatapos nito, isang Marine na nagngangalang Joseph Smith, ang nakitang walang tigil na pinagbabaril habang hawak ang isang lalaking bihag. Sa ibang lugar, pagkaraan ng ilang buwan, iniulat ng British military radio na si Joseph Smith ay nakatakas mula sa isang lokal na ospital. Naiulat din na nagkaroon ng mental disorder si Joseph dahil sa trahedya ng digmaang naranasan niya sa Afghanistan. Sa makatuwid, si Joseph ay inilagay sa wanted list. Makalipas ang isang taon, pinalitan ni Joseph Smith ang kanyang pangalan ng Joey Jones, at namumuhay ng walang tirahan. Isang gabi, sa isang tahimik na sulok ng kalye, dalawang tulisan ang binubugbog ang mga walang tirahan, kasama na si Joey. Ang isa sa mga kaibigan ni Joey na walang tirahan, si Isabel, ay humiling kay Joey na huwag lumaban. Ngunit hindi sumang-ayon si Joey sa kanya. Matapos sabihin kay Isabel na tumakbo, sinubukan ni Joey na labanan ang dalawang tulisan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin gumaling si Joey mula sa mga sugat sa panahon ng digmaan sa Afghanistan, kaya nahihirapan siyang labanan ang kanyang mga kalaban. Buti na lang nakatakas siya sa bubong ng isang apartment building. Mula doon, nakapasok siya sa isang apartment sa pamamagitan ng pagsira sa isang bintana. Buti na lang at wala ang may-ari ng apartment. Pagkatapos ay nagpahinga si Joey habang umiinom ng isang bote ng alak. Naglaan din siya ng oras para maligo at maggupit ng buhok matapos niyang mapagtantong dumi at magulo ang hitsura niya. Para bang hindi sapat iyon, sinuot din niya ang damit ng may-ari ng apartment. Habang papalabas na sana siya ng apartment, aksidente niyang narinig ang isang answering machine, na nagsasabi sa kanya na nasa ibang bansa ang may-ari ng apartment at babalik lang siya sa ika-1 ng Oktubre. Ibig sabihin, walang laman ang apartment sa susunod na 8 buwan. Hindi lang iyon, nakita rin ni Joey ang mga susi ng apartment, susi ng kotse, mga sulat na nakakalat sa sahig sa harap ng pasukan, at maging ang credit card ng may-ari ng apartment na ipinadala ng bangko. Sa wakas ay nagpasya si Joey na manatili doon hanggang sa umuwi ang may-ari ng apartment. Hindi niya alam na nahuli na pala si Isabel ng isa sa mga tulisan na umatake sa kanya. Kinagabihan, ginamit ni Joey ang credit card ng landlord para kumuha ng pera, at pagkatapos ay ginamit niya ang pera para makabili ng inumin at maglasing. Kapag siya ay lasing, minsan ay naaalala niya ang kanyang mga alaala sa digmaan. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Joey si Christina, isang madre na madalas na mamahagi ng pagkain sa mga walang tirahan, para itanong kung nakita niya si Isabel. Sagot ni Christina, hindi niya nakita si Isabel nitong mga nakaraang araw. Umalis na si Joey matapos magbigay ng sapat na pera kay Christina. Kinabukasan, nagbigay ng donasyon si Christina sa simbahan mula sa perang ibinigay sa kanya ni Joey. Pagkatapos ay ginamit niya ang natitirang pera para makabili ng tiket para sa isang ballet show na matagal na niyang gustong panoorin. Samantala, sa kanyang bagong apartment, biglang nagising si Joey mula sa kanyang pagtulog matapos managinip pabalik sa mga sandali ng pagkamatay ng kanyang mga kapwa-sundalo. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang kanyang tadyang dahil sa tama ng putok ng baril. Lumalala na pala ang sakit kaya nagpasya si Joey na humingi ng tulong kay Christina. Nang makita ang kalagayan ni Joey, pinayuhan ni Christina si Joey na pumunta sa ospital. Gayunpaman, tumanggi si Joey na gawin iyon dahil kung tutuusin, siya ay isang takas. Kaya napagdesisyonan ni Joey na gumamit na lang siya ng painkiller para mabawasan ang sakit. Pagkatapos nito, hinanap ni Joey ang kinaroroonan ni Isabel sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga sulat sa paligid ng lugar na walang tirahan. Hanggang sa wakas, nakarating kay Isabel ang balita tungkol sa paghahanap sa kanya ni Joey. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Isabel kay Joey na ayos lang siya. Ngayon, si Isabel ay nakikipagtulungan sa isa sa mga tulisan na sumalakay sa kanila noong isang araw upang makakuha ng pera, upang makaalis sila ng lungsod. Si Joey mismo ay nagsimulang pinagdudahan ng kanyang mga kapitbahay na kumakatok sa kanyang apartment. Magiliw na binuksan ni Joey ang pinto at nagpakilala siya bilang manliligaw sa may-ari ng apartment. Mabuti na lang at naniwala ang mga kapitbahay sa kalokohan ni Joey. Pero sa huli, natauhan si Joey. Ayaw na niyang mapahamak ang may-ari ng apartment, kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang Chinese restaurant para maghanap buhay.
Araw-araw, masipag na nagtrabaho si Joey sa lugar, hanggang isang gabi, hiniling siya ng kanyang amo na paalisin ang mga customer na ayaw umalis nang malapit ng magsara ang restaurant. Isang labanan ang naganap kung saan si Joey ay nanalo. Ang galing ni Joey sa pakikipaglaban ay nagpapamangha pa sa may-ari ng restaurant. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Joey sa isang Chinese mafia na nagngangalang Mr. Choi, na nagkataon na naghahanap ng driver. Simula noon, nagpalit ng trabaho si Joey at naging driver ni Mr. Choi. Minsan, habang nasa duty, pumupunta si Joey sa paaralan ng kanyang anak upang makita ang kanyang dating asawa at anak na babae. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na makipagkita sa kanila. Lumalabas na ang trabaho ni Joey ay hindi lamang ang pagiging driver ni Mr. Choi, minsan ay inutusan siyang mangolekta ng mga utang sa ibang mafia, at si Joey ay hindi nag-atubiling bugbugin ang mga mafia para magbayad sila ng kanilang mga utang. Sa pagtatrabaho kay Mr. Choi, kumikita ng malaki si Joey. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang mga kapwa niya palaboy. Madalas siyang nagbabahagi ng pagkain para sa kanila sa pamamagitan ni Christina. Para sa mga palaboy, si Joey ang kanilang bayani. Isang araw, aksidenteng nakita ni Joey ang kanyang dating asawa sa convenience store. Ang kanyang dating asawa ay naglalabas ng galit kay Joey na mukhang mayaman, habang sila ng kanyang anak ay nahihirapan sa pananalapi mula nang iwan siya nito. Medyo malaking pera ang ibinigay ni Joey sa dati niyang asawa bago umalis sa convenience store. Isang araw, nagpadala si Joey ng maraming kahon ng regalo at damit kay Christina. Nag-message din si Joey at pinakiusapan si Christina na makipag-dinner sa kanya. Si Christina ay sumunod sa imbitasyon ni Joey at dumating na naka-uniforme. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating lang siya para sabihin kay Joey na namatay na si Isabel, at ang bangkay nito ay natagpuan ng mga pulis sa tabing ilog. Ang balita ay ikinagalit ni Joey, kaya sinipa niya ang mesa sa harap niya. Matapos kumalma ang init ng ulo ni Joey, hiniling ni Christina kay Joey na ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Kinabukasan, naisipan ni Joey na ipaghiganti ang pagkamatay ni Isabel. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang dalawang tulisan na umatake sa kanya. Laking gulat ng dalawang magnanakaw sa hitsura ngayon ni Joey, ngunit hindi iyon naging hadlang sa isa sa mga tulisan na bumunot ng kutsilyo at takutin si Joey. Gamit lamang ang isang kutsara ay sinugod sila ni Joey. Itinapon niya sa basurahan ang isa sa mga tulisan, pagkatapos ay binalaan niya ang isa pa para bibigyan siya ng impormasyon tungkol sa pumatay kay Isabel. Hindi alam ang kanyang pangalan, sinabi lang ng tulisan kay Joey ang mga katangian ng pumatay, isang 30 anyos na lalaki na may galos sa mata at nagtrabaho bilang isang drug dealer sa lungsod. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala si Joey ng liham kay Christina, na humihiling sa kanya na makipagkita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Christine na suot ang damit na binigay ni Joey. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Joey kay Christine upang maghanap ng impormasyon mula sa pulisya tungkol sa mga katangian ng pumatay kay Isabel. Pagkalipas ng ilang araw, natunton ng pulisya ng London si Joseph Smith, aka Joey Jones sa pamamagitan ng drone. Nalaman din nila na malapit si Joey kay Christina. Nang dumating ang mga pulis at tanungin siya, nagsinungaling si Christina sa pagsasabing hindi niya kilala ang isang lalaking nagngangalang Joseph Smith o Joey. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, si Christina ay sinundo at pinauwi ni Joey. Sa daan, ikinuwento ni Christina ang tungkol sa kanyang pagkabata at kung bakit siya naging madre. Dati, pangarap niyang maging ballet dancer, at maging siya ay nag-aaral ng ballet mula noong siya ay 10 taong gulang. Gayunpaman, isang kalunos-lunos na kapalaran ang nangyari sa kanya dahil ilang beses siyang inabuso ng kanyang ballet instructor, hanggang sa tuluyan na siyang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan at patayin ang kanyang ballet instructor. Dahil menor de edad, hindi siya nakulong, ngunit ipinadala sa isang kumbento. Natahimik si Joey matapos malaman ang kwento ng nakaraan ni Christina. Kinabukasan, dumating si Joey kasama ng kanyang amo, sa opisina ni Madam Choi, na amo ni Mr. Choi. Doon, nagtanong siya tungkol sa mga katangian ng taong pumatay kay Isabel. Alam ni Madam Choi kung sino ang tinutukoy ni Joey, ngunit kung gusto ni Joey na malaman ang pagkakakilanlan ng pumatay, kailangan niyang dalhin ng isang truck na mga babae para ipuslit sa UK. Habang sinusuri ang karga ng truck, nakita niya ang mga kamay na lumalabas na humihingi ng tulong, at ang isa sa mga kamay ay isang bata. Nagmamadali, dinala ni Joey ang truck sa destinasyon nito.
Pagkatapos nito, nakakuha siya ng impormasyon na ang hinahanap niya ay nagngangalang Max Forrester. Kinabukasan, noong ika-1 ng Oktubre, hiniling ni Joey kay Christina na kunan siya ng litrato na nakasuot ng formal na damit para ipadala sa kanyang anak para maisip ng kanyang anak na mabuting tao si Joey. Pagkatapos noon, kumain sila sa isang restaurant kung saan nagpaalam si Christina kay Joey dahil bukas ay lilipat na siya sa Africa. Gayunpaman, bago siya umalis, gusto ni Christina na hilingin kay Joey na lumabas kasama niya. Walang lingon-lingon na pumunta sila sa apartment na tinutuluyan ni Joey. Sa kasamaang palad, ito ang araw na bumalik ang may-ari ng apartment. Nang tangkaing buksan ang pinto ng apartment, nagulat ang may-ari ng apartment dahil nakalock ang pinto mula sa loob. Mula sa likod ng mailbox ay naaninag niya ang isang babae at isang lalaking hindi niya kilala na lumalabas sa bintana ng kanyang apartment. Matapos matagumpay na makalabas sa apartment, inanyayahan ni Joey si Christina na sumama sa kanya. Gayunpaman, si Christina, na determinadong pumunta sa Africa, ay pinayuhan lamang si Joey na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Pagkatapos noon, niyaya ni Christina si Joey na manood ng ballet show. Sa gabing iyon, sa halip, pumunta si Joey sa bahay ng kanyang dating asawa. Nang pumatok siya sa pinto, ang kanyang anak na babae ang nagbukas ng pinto. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang sobre at maraming pera sa kanyang anak na babae at hiniling sa kanya na hawakan ang kanyang kamay bilang tanda upang magpaalam. Nang magpakita ang kanyang dating asawa, nagpaalam si Joey at hiniling sa kanyang anak na ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao. Pagkatapos nito, pumunta si Joey sa isang rooftop cocktail party para hanapin ang pumatay kay Isabel. Batay sa nakuhang impormasyon, naruroon sa party ang killer. Sa kanyang pagmamasid, hindi nagtagal, nakita niya si Max, isang lalaki na eksaktong kapareho ng katangian ng killer. Hindi nag-iisip, agad na inatake ni Joey si Max at itinapon mula sa bubong ng gusali. Matapos nito ay nagawa niyang makatakas, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay nakita ng isang hummingbird drone na lumilipad sa lugar. Pagsapit ng hating gabi, natapos na ni Christina ang panonood ng ballet show. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya sinasadyang nakita si Joey na nakahandusay sa kalsada at lasing. Nilapitan siya ni Christina para gisingin at dinala siya sa gilid ng kalsada, kung saan sinabi ni Joey kay Christina ang kanyang masamang karanasan at kung bakit laging hinahanap siya ng mga pulis at sundalo. Iyon ay dahil noong nagsilbi siya sa digmaan sa Afghanistan, ang kanyang 5 kaibigan ay pinatay ng kaaway sa harap ng kanyang mga mata. Hindi tinanggap ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay pinatay ni Joey ang kanyang mga kaaway. Kinabukasan, nang si Christina ay pupunta na sa Africa, nakatanggap siya ng liham mula kay Joey na naglalayong puksain ang lahat ng kasamaan sa lungsod. Sa katunayan, nagsumbong na rin siya sa pulisya tungkol sa sinumang sangkot sa pagkidnap ng mga kababaihan. Hindi lang iyon, nagpadala rin siya ng pamalit na pera sa may-ari ng apartment na tinitirhan niya sa loob ng 8 buwan. Binigyan din ni Joey ng pera ang mag-aalaga sa mga walang tirahan. Susubukan niyang maging mabuting tao at babalik sa mga lansangan at mawawala. Sa pagtatapos ng pelikula, muling nakita ng hummingbird drone ang kinaroroonan ni Joey. Ang mensahe mula sa pelikulang ito ay, minsan, nasa maling lugar tayo at nasa maling panahon nang hindi natin nalalaman. Gayunpaman, ang buhay ay dapat magpatuloy kung paano tayo mabubuhay, dahil ang buhay ay ang ating sariling desisyon. Ngunit tandaan, lahat ng mga pagpipilian ay nagdudulot ng mga kahihinatnan na dapat nating harapin balang araw. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.